Sa Abril pa, bubusisiin ng Supreme Court ang mga petisyon na kinuwestiyon ang pagkakabilang o ang ng program funds at special accounts sa GAA sa nakalipas na 3 taon. Sabi ng mga nagreklamo, dapat mapawalang bisa ang ilang amendments na ginawa ng BICAM. Narito ang report. Itinakda na ng Korte Suprema ang mga petsa para sa oral arguments o pagdinig kaugnay ng mga petisyon laban sa kontrobersyal na pambansang pondo o General Appropriations Act o GAA. Ayon sa SCN Bank, 4 na pinagsama-samang certiorari and prohibition petitions ang diringgin ng Korte sa ika-8 at ika-22 ng Abril, alas 10 ng umaga sa Session Hall sa Baguio. Saklaw ng mga nasabing petisyon ng mga probisyon kaugnay ng unprogrammed funds at special accounts na nakapaloob sa 2024, 2025 at 2026 GAA. Hinihiling ng mga petitioners na binubuo ng mga mambabatas, taxpayers at concerned citizens na mapawalang bisa ang ilang amendments na ginawa ng Bicameral Conference Committee sa mga nasabing pondo. Giit ng mga nagrereklamo ang mga amyendang ito, partikular na pagdating sa unprogrammed appropriations at special accounts, nagdulot ng paglobo ng pambansang pondo sa 3 magkakasunod na taon. 2 sa 4 na petisyon ay mula sa grupo na binubuo ni na dating Albay 1st District Representative Edsel Lagman, Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr., Basilan Representative Mujib Hataman, Senator Aquilino Coco Pimentel III at Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Hiling nito na ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang pagsisingit at paglalagay ng BICAM ng 449.5 billion pesos sa 2024 GAA. Ang grupong Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement kinukwestiyon naman ang amyenda sa special accounts sa ilalim ng 2025 GAA. Itinaas nito mula sa 16.756 billion pesos patungong 34.748 billion pesos ang Special Road Fund ng Department of Public Works and Highways. Ang ikatlong petisyon naman ay siya ring pinakabagong petisyon na inihain ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Kina-question nito ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 GAA at iginiit na dapat ito mapawalang bisa dahil labag ito sa konstitusyon. Matatandaan ay vinito man ng Pangulo ang ilang UA na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos, mayroon pa ring 150 billion pesos na unprogrammed funds sa ilalim ng 2026 national budget. Umani ng batikos ang UA mula sa mga mambabatas at sa publiko na itinuturong ugat ng talamak na korupsyon sa gobyerno. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.